Nasaan na yung asteroid na pumatay sa mga dinosaurs? Nahanap na ba to? Actually, nahanap na siya at nag-iwan siya ng napakalaking peklat sa ating planeta. May crater sa may Yucatan Peninsula sa eastern coast ng Mexico na may lapad na around 180 kilometers o kasing lawak yan ng Maynila hanggang Tarlac. Noong 1991, doon nalaman ng scientist ang tungkol dito. Pero matagal na raw alam ito ng maraming petroleum companies mula pa noong 1970s. Pero inilihim nila ito. Paano nila ito nahanap? Noong late 1970s, isang geophysicist na si Glenn Penfield ang naghahanap ng oil para sa Mexican Petroleum Company na Pemex. Habang pinag-aaralan niyang underground data, may nakita siyang napakalaking bilog na structure sa ilalim ng Yucatan. Parang may gigantic invisible crater na nakatago sa ilalim ng Mexico. Na-present pa nila ang findings noong 1981 pero inindiyan sila ng scientific world. Noong 1991, na-publish ang major scientific paper na nag-connect sa structure na ito sa asteroid impact. Pero may isa pang madalas na tanungin ng mga tao. Paano nyo alam na asteroid talagang pumatay sa dinosaurs? Buhay na ba kayo noon? Well, para sagutin yan, yung bato at lupa sa Earth, may nakita ang scientist na parang special line. Ang tawag dito ay impact layer. Parang marka siya ng lupa na nagsasabing, "Uy, dito tumamang asteroid." Sa ilalim ng layer na yan, may dinosaur fossils. Pero sa taas ng layer na yan, wala na. Kahit saan sa mundo. Wala pang nahanap na dinosaur fossil kahit konting-konti lang sa taas ng markang yon. Ibig sabihin, parang may isang araw sa history na bigla na lang nawala ang dinosaurs. Yung asteroid na tumama sa Earth, sobrang laki. Around 18 kilometers ang lapad. Para yung isang bundok na lumilipad mula sa space. At hindi lang siya mabilis ha, sobrang bilis niya. Around 45 times faster than a bullet. Sa ganitong bilis, ang impact ay nag-release ng unimaginable amount of energy at gumawa ng global catastrophe. Nagkaroon ng gigantic tsunamis, nagkaroon ng wildfires, at napakaraming dust, soot at sulfur ang napunta sa atmosphere. Naharangan ang sunlight, bumagsak ang temperatura sa planeta, umina ang photosynthesis, namatay ang maraming halaman, sumunod ang mga herbivores at pagkatapos pati predators. Parang biglang pinatay ang ilaw sa buong food chain ng Earth. Pero hindi lang yan, may clue din ang mga scientists kung kailan tumama ang asteroid na ito. May theory sila na nangyari ito noong springtime o panahon ng tagsibol. Bakit? Kasi sa North Dakota, may nahanap silang fossil fish na may spring pollen sa gills. Parang may alikabok ng bulaklak na pumasok sa hasang ng isda bago sila mamatay. Kaya ibig sabihin, nung tumama ang asteroid, spring season noon sa lugar na yon. At may isa pang mind-blowing detail. Hindi totally nawala ang lahat ng dinosaurs. Dahil technically, birds are dinosaurs. Ang mga ibon ngayon ay descendants ng isang branch ng theropod dinosaurs na nakaligtas sa extinction. So kapag may nakita kang manok sa bakuran mo, very distant relative yon ng mga dinosaur. Kung gusto mo pa ng mga pang insightful contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.